May kakayahan ngayon ang Knicks na kumuha ng bigating manlalaro para maging malakas ang kanilang koponan. Nasa New York Knicks ngayon ang mga asset, nagmamay-ari ng 1 toneladang draft na kapital upang gawin ang lahat sa isang franchise star upang mapabuti ang kanilang mga pagkakataon na maging malakas sa Eastern Conference. Alam naman natin na ang Knicks ay hindi masyadong matagumpay pagdating sa playoffs, ngunit ngayon nga may pagkakataon sila na humakbang upang maging malakas sa pagbubukas ngayong season. Ang New York Knicks ay dapat makakuha ng isang lehitimong franchise star na maaaring magtaas pa ng kanilang kisame. Mayroon pa ring ilang mga deal na dapat nagkakahalaga ng pagsusugal para sa New York Knicks, na nangangailangan pa ng paglanding ng isang manlalaro na maaaring maging kanila. Narito ang dalawang paraan sa trade na dapat gawin ng Knicks ngayong 2023 hanggang 2024 season. Maaaring makuha ng New York Knicks itong si Zion Williamson at Larry Nance Jr. Ang Pelicans naman ay maaaring makuha si Julius Randle, Evan Fournier, 2024 at 2026 first round pick, 2028 lottery protected first round pick. Ang trade na ito ay tiyak na sulit ang sugal kung isasaalang-alang si Zion Williamson na isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa NBA kung malusog. Sa kanyang nag-iisang malusog na season si Williamson ay nag-average ng 27 points, at 7.2 rebounds, at 3.7 assist bawat laro. Samantala ito pa ang isang hakbang na posibleng gawin ng Knicks. Maaari din makuha nila itong si Karl Anthony Towns, ngunit susugal naman dito ang Knicks kay Julius Randle, Quentin Grimes, Isaiah Roby, 2024 first round pick, 2026 lottery protected first round pick. Isang big man na may kakayahang maging sentro, magaling din sa power forward, at syempre hindi rin mapagkaila na meron ding shooting sa labas. Nag-average siya ng 20.8 points, isang career low na 8.1 rebounds, ngunit isang career best na 4.8 assists nang lumipat siya sa power forward dahil sa pagdating ni Rudy Gobert. Sino kaya dito ang magiging swabe na ipare sa point guard tulad ni Jalen Brunson? Dapat isipin ng New York Knicks ang hakbang na gagawin nila para hindi naman masayang ang mga manlalaro na bibitawan. Ang Houston Rockets ay gumawa ng 1 toneladang hakbang ngayong off-season sa NBA, isa na rito ang pagpirma sa dating Memphis Grizzlies wing na si Dillon Brooks sa isang 4 na taon na merong $80 million na kontrata. Si Brooks ay kilala bilang isang napaka-outspoken na manlalaro, at pagkatapos ng kanyang kamakailang mga pakikibaka sa playoffs para sa Grizzlies, ang Rockets ay nakatanggap ng maraming kritisismo para sa karagdagan na ito. Dahil sa kanyang mga kakayahan bilang magaling sa depensa at sa tindi ng kanyang paglalaro, umaasa ang Houston Rockets na mabibigyan sila ni Dillon Brooks ng katatagan. Samantala ginugol ng 27 anyos na si Dillon Brooks ang huling buwan sa paglalaro sa Team Canada sa FIBA World Cup. Doon pinatunayan ni Brooks na isa pa rin siyang maimpluwensyang talento dahil tinulungan niya ang Canada na makuha ang bronze medal. Umiskor pa siya ng 39 points laban sa Team USA sa bronze medal game, dahil dyan ang general manager ng Houston Rockets na si Rafael Stone ay nakipag-usap kamakailan sa media at kinilala ang tagumpay ni Dillon Brooks. Buo ang tiwala sa kanya ng general manager na si Rafael Stone na naniniwala na tutulungan niya ang Houston Rockets na umangat na magbibigay siya ng mahusay na serbisyo para sa koponan. Sa panahon ng 2022 hanggang 2023 season, nag-average si Brooks ng 14.3 points bawat laro habang nag-shoot ng 39.6% mula sa sahig at 32.6% mula sa 3-point range. Sa postseason, nakakuha lang siya ng 31.2% mula sa floor sa kabuuan. Sa Team Canada, nagawa ni Dillon Brooks na kumatawan sa kanyang bansa sa pinakamalaking entablado sa mundo at tila nabawi niya ang ilan sa kanyang nawalang kumpiyansa.